Magandang gabi sa mga kaibigan, kababayan, kapatid ko po, mga Filipinos dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah. Ito, nandito naman si Nico Fabian dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Mayroon tayo isang breaking news dito, galing sa Pilipinas. And I want to share with you itong video clip coming from no less than our president dyan po sa Pilipinas, si President Ferdinand Marcos. But before giving that, I would like to say welcome naman ulit sa mga overseas Filipino workers natin po sa ibang-ibang parte ng mundo. Sabihin natin good evening to all of you. And kung sa malayo pa yon, salamat malam. No? Salamat malam. Kung hapon sa inyo po, salamat patang. And kung umaga, then I am going to greet you. Salamat na pagi sa inyong lahat po. And greetings also goes to our mga Filipinos dyan po sa Pilipinas, mga kapatid, kababayan, at kaibigan natin sa Pilipinas. Ito po, breaking news ito. And I will share with you ang statement, a video clip made by President Ferdinand Bongbong Marcos regarding the latest updates about the filing of cases, those involved dyan po sa corruption activities or the flood control projects, anomalous deals, no? Diyan po sa Pilipinas. And nandito na po, let's watch and listen. And later on, we will try to give some reactions, comments coming from the Filipinos dito po sa Sabah, particularly dito po sa the lone city of Kota Kinabalu. Nandito po, let's watch and listen to this video clip announcement made by President Ferdinand Bongbong Marcos. Occidental. Hold on, ha? Sandali. Alright. Okay. Nahirapan pa tayo mag-cue. But anyway. Ito ay may magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ay pagpapatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi magandang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yun. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay falsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefits sa kontrakto. At may pagkikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sapuatan. Nagrekomenda na ang Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation
malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed the ALG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat. Okay, yan po ang announcement ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ano ba kayo? Masaya ba kayo na ngayon mayroon na kaso, another cases that to be filed dyan po sa ombudsman, itong some contractors and several others, mga government officials, especially coming from the Department of Public Works and Highways, no? Masaya ba kayo na as promised by President Bongbong Marcos or ang Marcos administration that mayroon daw mga tao involved dito po sa corruption activities sa flood control projects po, they will be jailed before Christmas or they are not going to have a Merry Christmas this year. Masaya ba kayo? Ang mga Filipinos dito po sa Sabah, although we welcome ang announcement ni President Bongbong Marcos, but mayroon pa tayong dito but ang gusto namin, and I'm sure that the other Filipinos, overseas Filipino workers, as well as mga kababayan natin, kapatid natin, mga kaibigan natin sa Pilipinas, dyan po sa Pilipinas, we keep on shouting, nasaan na ang mga malaking isda? Nasaan ng mastermind? No? Nasaan ng mastermind? According to the report of BBM, sabi niya po, no? These people will be, ang cases nila po will be malversation of public, malversation of funds, no? Dahil it has been proven, no? May mga ebidensya na daw sila po that itong mga tao, no? Mga Diskaya, a couple, ang may-ari ng St. Peter ba yun? At St. Anthony Construction Company po, together with itong mga corrupt officials natin dyan po sa Department of Public Works and Highways and other individuals, no? They collaborated and lumabas ang mga proyekto. Yon mga proyekto pala po, Ghost Project, dyan po sa Davao Occidental. So, confirm, Ghost Project dyan po sa Davao Occidental. And it amounted to, 100 million pesos po. No? And they will be filing no bail ito. Sabi ni BBM, itong kaso po, malversation, walang bail ito. Ibig sabihin, the moment ang warrant of arrest, they will file a case sa korte na po, no, Sandigan Bayan, then warrant of arrest will be issued to these people, diretso na po sa kalaboso while waiting for their trial, court trial po. So yun po ang latest updates ni BBM tungkol sa investigation nila sa flood control projects po. Diyan pa lang muna po sa Davao Occidental and we will see po kung what will happen. But again, sabi ang mga Filipinos dito sa Sabah, ang gusto namin po makita na mga malaking isda. Anong ibig sabihin mga malaking isda? What do we mean when we say big fishes? It means top government officials, that includes senators, that includes congressman, no? Mentioned in the investigation, no? We want to find out whether these people will be facing charges sa korte po. Who are the people? People like 100% is Saldico, the former congressman of dyan po sa House of Representatives, now abroad. We don't know ang location niya po, ang address niya po.
Nobody knows. Second is ang speaker mismo, the former speaker of the House of Representatives, si Representative Martin Romualdez. And third is, if there is any truth on it, no? Although the President is immune from cases po, no? Now, mention din ang pangalan niya po dito sa anomalya. And not only him, mention din ang some cabinet secretaries, no? Cabinet secretaries po. Undersecretaries, mention din po. So, kailan pa yun po maglabas? May mga ebidensya na po, no? Kagaya what the BBM is saying, may mga ebidensya na po itong sa mga tao na ito that they will be filing cases, criminal cases, cases against these people, especially dyan po sa malversation, no? And siguro, pwede na po. Malversation, after that they can go as far as plunder, no? Plunder, because it involves more than 50 million. Ang plunder cases po, you can only file against individuals or persons po involved sa anomalya po if the amount is 50 million and above. 50 million. And same thing, no bail yan po. So yun ang mga Filipinos. Kami dito po, we want to know, kailan ba yun po? No? Ito na lang ba ang mga maliit na isda? Are we going to run after the small fishes? No? How about those, yon mga malaking tao po? What happens to them? Especially the mastermind. We want to know. Is the government trying, sabi nga mga Filipinos, some Filipinos, I talk to them here po, sabi nila po, selective ba ito? Or totoo talaga seryoso ang gobyerno to go and get itong mga tao involved directly or indirectly in this very big anomalous transactions po of flood control projects, including dyan po sa 2025 national budget, which has been described as the worst corrupt national budget in the history of the Philippines. At the same time, mayroon pa rin po pork barrel po, questionable items dyan po sa 2026 national budget, which I think by next week, no? Because this week they already, the Senate already approved on the second reading, and most likely by next week they are going to approve the budget, the 2026 sa third hearing po, no? So third hearing. So once it will pass, third, and then it goes to the President for him to carefully scrutinize ang 26 national budget, and then if he sees everything is okay, then he will sign and make it as the General Appropriation Bill or Act, GAAP, no? GAAP. And then it will be implemented para sa year 2026. Pero sa ngayon, marami pang problema po. Marami pang mga senador who, since yesterday, they were asking a lot of questions po. A lot of questions, and they're not happy, but they were able to compromise naman po. And shoutout muna tayo kay Melvin Aviar and also Marilu Pentodio. Sabi ni Melvin, buenas noches, Sir Nico. Yes, good evening. Salamat madam din to you, Melvin Alviar. So, yon po ang latest updates natin tungkol sa anomalya. Now, my next, sabihin natin, episode, most likely that will be tomorrow. Abangan ninyo po dahil I'm going to talk about ang decision ng Supreme Court po, wherein the Supreme Court has ordered the House of Representatives to return back ang PhilHealth Fund. PhilHealth Fund worth 60 billion pesos. Which the Congress
no? Under the leadership of former Speaker Martin Romualdez po, they were able to get ang pondo ng PhilHealth to use it in other purposes po last year. And sabi ang Supreme Court po, this is wrong. Wala silang power, wala silang jurisdiction. And ang Supreme Court ordered the Congress to return it back to the Treasury. Government Treasury po. Because that is wrong, that is not, or that is unconstitutional. Although ang presidente natin last year, was it last year or early this year, keep on saying that they are going to return it, ang 60. No? Kasi the total amount is something like 89 billion. No? And the government managed to get the money from PhilHealth, 60 billion po, may balance pa po 29 billion. So, ang 29 billion was unable to release to them because marami na po na question ang issue. So, ang balance lang 60 billion, they have to return it. Kailan? We don't know. Kailan? We don't know because the President has in many occasions already publicly said and even ordered the authority or the agency concerned po to return back the money. But it took how many months already po hanggang ngayon? Wala pa. But bukas na tayo mag-usap dyan po, no? Tungkol itong issue. In the meantime, ito po, once again, ang mga tao dito sa Sabah, mga Filipinos, we again is calling the government or whoever, the ICI ba o kung sino man dyan po, no? Ang ICI, we cannot trust them anymore. And there is even some talks now, no? Roaming around na posible pa daw din po, posible, it is possible that the ICI will be abolished. And the way we look at it po, na dapat lang po because we cannot see any good result coming from the ICI. Especially, they are doing this on a executive session in the public. Although they already announced that they will make it public. But ang mga resource person nila, kagaya kahapon, sa Representative Sandro Marcos, no? Ang anak ni Presidente BBM, he requested for executive session. And dahil dyan po, hindi masaya ang mga tao. But anyway, we will discuss this thing po, issue by issue po. So, abangan ninyo po ang Nick Talk, the Real Talk with Nico. Next episode po because we are going to touch about the PhilHealth. In the meantime, hanggang dito na lang po. Maraming salamat ang attention ninyo dito po sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico. Ingat kayo po kasi dito mismo sa Sabah, we can see siguro si Typhoon Wilma dyan po sa Pilipinas. You are having heavy downpour ngayon sa Pilipinas po dahil si Typhoon Wilma. In fact, I was made to understand ang homecoming ng Ateneo de Zamboanga dyan po sa Zamboanga City po, badly affected po, flooded ang compound ng Ateneo University dyan po sa Zamboanga dahil ang heavy downpour. So, ingat lang talaga tayo dito sa Sabah and dyan po sa Pilipinas, as well as nakita natin kahapon sa mga news dito sa Malaysia na some areas, some states in Malaysia, particularly dyan po sa Kuala Lumpur, they are experiencing also po flash flood. So maraming salamat and enjoy. Good night to all of you. I'll see you in my next episode. Bye and take care. Thank you very much for making me again a part of your day today. God bless, Godspeed, and I love you all.